Yung nagpakulong sa dalawang katulong, stupid, god, ihudi pa. That is murder, sir. As simple as that. Stop. Huwag kang ganun sa harap ko. Kasi pahain kita eh. Sige, sugod, laban, labanan ng katiwalian. Sige, sugod, laban, sige, kaibigan. Kampi ng mga inaapi, totoong suguman ng bayan. Kasama mo sa pagkikipaglaban, tunay na hindi ka iiwanan. Natutupo, Mr. Grandmaster, idolo ng mga Pilipino. Sa katabangan iyong maasahan, hindi ka pababayaan. Aksyon agad, kilos agad, kinatatakutan ng salot sa lipunan. Aksyon agad, kilos agad, malupit, humagupit ang latiko. Ni Rapi Tulfo, wanted sa radyo, dito ang takbuhan mo. Wanted sa radyo, hindi ka na maaalgabyado. Wanted sa radyo, at tumulong sa iyo. Wanted sa radyo, wanted. Prove it to me, Colonel, na hindi ka takot dito sa ihudi p***. Anong klase yan, sir? Garapalan yan. Banan ng katiwalian. Sige, sugod, laban. Sige, kaibigan. O kabataan at mga kababaihan, inyong bigyan si Linya Katuran. Inyong bigyan ipapalitan ng ngiti sa kanyang pinilupot di mapapawigan yan. Ang ating mga kaibigan, sapatin sa radyo, araw-ay mapukumpleto. Serbisyo publiko, tapat sa tao. Tiwalay sa gobyerno, humanda na kayo. Yung mga tao mo na nagkulong sa mga katulong, stupid, god, taratat, ihudi p***. Kinatatakutan ng salot sa lipunan. Ikaw yung amo, hindi mo alam. Ano ka klaseng amo? Tatatong piskal na ito. Malupit, humagupit ang latiko. Ni Rapi Tulfo. Sir, tayo Pinagpilitan niya ipang ko, siguro binayaran kayo ng mga amo. Umalis ka na dyan. Umalis ka. Ibig pulis, sabihin, state dalawa of ang the law. bobo at gago ron. Pulis and piskal. Anong klase yan, sir? Talagang halatang halata, sir. Kumbaga sa garapalan eh. Sa radyo. Colonel, Yes, sir. tatanga-tanga yung mga tao mo. Isang magandang Martes ng hapon sa inyong lahat mga kapatid. December 19, 2017. Welcome po sa isa na namang edisyon ng Wanted sa Radyo ang kakampi ng mga inaapi. Sa pangalan pa rin po ni Idol Rafi Tulfo na nakabakasyon ngayon until next year. Pero mga first week of January po ay andito na si Idol at hopefully tingnan natin kung makakatawag siya mamaya. Alright? Sa pangalan po ni Idol Rafi Tulfo, ako po si Ninya Taduran at ito rin po ang social media account ni Idol. Sige, ipakita natin mga kapatid. Ito lang po talaga yon, wala nang iba. Sige, pakita po natin, Direct Grace. Ito po yung social media accounts ni Idol, ang kanyang YouTube, Facebook at Instagram. At Rafi Tulfo in Action at ang website ay www.rafitulfoinaction.com. Wala na pong iba kasi may mga naglalabas ang mga fake accounts kaya ito lang po talaga ang inyong ilalike at ang inyong isusubscribe na mga social media accounts ni Idol. At yung sa akin naman at Simply Ninya Taduran. Salamat din po sa mga naglalike sa FB page ko at sa YouTube at saka sa Instagram. Yan po at Simply Ninya Taduran. Alright? At syempre, ngayong araw na ito, katulad nga po ng aming naipangako, ang atin pong magiging special guest, co-host for today, ay ang NCRPO Chief na si General Oscar Albayalde. Ayan. Magandang hapon po sa inyo, General Albayalde. Yes, magandang hapon din sa iyo, Ninya, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig. Welcome back kasi po mga kapatid, ito, trivia. Ang galing talaga ni Jana Moriel Abrigo. Ito po yung reporter namin nag-arrange. Eksakto pong 1 year, December 19 din po kayo nag-guest. 2016, last year. Eksaktong isang taon, nag-guest ulit kayo. Same date, di ba? What a coincidence, di ba? Yes, tama po yan. Ibig sabihin, 1 year na rin ako sa NCRPO. Oo, imagine. Anyway, ito pong si General Albayalde, ang PNP chief, dito sa NCR. Yes. Malay mo, maging PNP chief ka rin. Kasi sabi nga namin ni Idol, sana
Sana kung mamarapatin, kung papalarin. Malay mo, si President Duterte, kayo po ang, kaya lang baka maintriga si General. Pero kung kami po ang tatanungin, sana si General Albayalde na ang magiging susunod na PNP chief. At sa kabatiran ng ating mga listeners at viewers, ito pong si General Albayalde ay member pala ng PMAC Nagtala Class of 1986. Tama? Tama po yan. And he graduated cum laude lang naman. Wow! Galing talaga ni General. At nag-masters in public administration. Tama po? Tama po yan. Okay. Sige. Konting briefly ulit dahil last year kasi maraming maraming bisita, hindi natin masyadong napag-usapan yung profile ni General Albayalde. Saan po kayo nag-umpisa, General? Well, nag-start po ako yung career ko sa PC, Special Action Force. I spent PC more than- meaning Philippine yung Constabulary? Philippine Constabulary. At the time. Inabutan pa po natin yan. At nag-start po ako as a team PCINP. leader. Yes. Tama, di ba? Opo, At the time. PCINP Oo, pa. PCINP. Yung tinatawag, yung PNP SAF ngayon, yun din po ang original na unit ko noon. Nag-start po ako as a team leader hanggang naging company commander. And then lumipat po ako sa RSAF, sa SWAT, sa Light Reaction Unit Wow. dito sa Metro Manila. I spent almost 2 years. Tapos serbisyo po ako sa Cambodia, sa United Nations UN Transitional Peacekeeping. Authority sa Okay. UN Peacekeeping Force doon sa Cambodia. And then nagpa-assign na po ako sa Region 3 where I spent almost 16 years doon. Tagal sa nyo pala Region sa 3. Yes, opo. Pampa. Pero you're native of My Pampanga? father is Ilocano. Kapampangan. Ang Okay. mother ko po ang Kapampangan. Naku, edi magaling po kayo magluto. Basta Kapampangan. Oo. And your wife din po is from No, she's from Cavite. from Cavite Yes. naman. Caviteña pala, si Mrs. Albayalde. Okay. Sige, so anong tawag nito? General, ilang years na po kayo sa service? Well, nasa almost 36 years na po. 36 Yes, years na din. almost Tagal 36 na. years in the service na. Yes. Oh, at ang pinakamatagal nyo ang nanilbihan sa serbisyo sa Pampanga talaga. Yes, Region 3. Region I 3. was the intelligence officer, then operations officer, then city director at provincial director ng Pampanga din. I understand, General, dahil alam niyo naman, tuwing Christmas break, kumbaga, wala pong Christmas break sa mga NCRPO personnel. Maging kayo po mismo as the Yes. NCRPO chief, lalo po kapag Christmas season. Paano nyo po ini-spend ang inyong Christmas with the family na wala kayong Christmas break eh? Kumbaga, nakaano pa rin kayo eh? Parang on-call parate. Yes, naintindihan naman po ng aking pamilya yan, no? Dahil ito ay tawag ng panunungkulan natin sa pagseserbisyo sa ating mga kababayan. At in-explain din natin ito sa kanila at sa ating mga tauhan na pag talagang ikaw ay naka-assign dito sa NCRPO, talagang napakahirap pong mag-break. Dahil majority, no, marami po yung influx ng ating mga kababayan dito sa Metro Manila tuwing holiday season. No? Ito lang po, nasa 15 million ang population dito sa Metro Manila. At tuwing sasapit yung Kapaskuhan, siguro baka maging hanggang 17 or 18 million. Kasi po yung Dahil yung mga nagsa-shopping, lalo na sa umaga, lumuluwas. sa mga open markets. Kaya yun po ang sabi ko sa ating mga tauhan na ito talaga ang sakripisyo. Dahil ito po ang seat of government. Nandito lahat dito sa Metro Manila. At hindi natin pwedeng pabayaan yung ating kapayapaan dito sa Metro Manila. So, ibig sabihin po niya na, General, kung sabi niyo 15 to 17 million nga tumataas kapag Christmas season, ilan naman po yung PNP force natin dito naman po sa NCR? Dito po sa NCR, more than 28,000 po yung 28, personnel kulang yun. natin. Yes, dito ngayon yung magkapaskuhan, ang maximum deployment po natin ay mga nasa more than 10,000. Nagdagdag po tayo sa mga open markets yan, lalong-lalo na sa may bandang Divisoria at Baclaran. Oh, I see. Okay, so General Albayalde, ang ngayon pong Christmas season, na-discuss nyo na nga po yung mga itatalaga nyo po. In particular po ba yan sa mga malls or sa mga simbahan? Dahil may simbang gabi na po, di ba nag-umpisa na tayo ng simbang gabi noong 15? Yes, nung pong 15, nag-full deployment po tayo dyan. Sa lahat ng simbahan, meron po tayong mga
police visibility, yung mga police assistance desk sa mga malalaking simbahan lalo na, no, yung mga puntahan po ng ating mga kababayan nagsisimba, yung simbang gabi. At sa mga malls po, yung mga malalaking malls diyan, no, yung open markets natin, sa mga bus stations, dahil expect po natin yan, dagsana rin yung mga sumasakay na mga kababayan natin mga at bus uuwi sa terminals. kanilang mga Yung probinsya. byline, especially yung Tama po papuntang yan. Bicol, tapos Samar at papunta rin dito sa North. Yes. Oo. So, General, matanong ko nga rin pala, no, unang-una, gusto ko po pala kayo munang i-congratulate bago ko makalimutan yung ASEAN Summit for a job well done. Kasi talagang kayo po ang unang-unang nag-secure, di ba? Yung mga state leaders na pumunta po sa ating bansa. Biro nyo, andito si US President Trump. Yes. At iba pang mga ASEAN leaders na pumunta. Kumbaga hindi biro po, halos walang tulugan. So, Yes, congratulations Maraming salamat sa inyo po pong sa inyo. ginawa. At hindi naman po siguro natin magagawa yun without the cooperation of all the 21 agencies, no, na involved po dun sa ASEAN Summit na yan. Kasi halos wala po ata kayong tulog nun dahil ilang days yung, kumbaga, kailangan nyo ma-secure na Yes. walang anumang mangyayari. Tama po yun. Kasi yung 6 days na yun are actually those are the most critical days, no, dun sa ASEAN Summit na yun. Lalong-lalo na nung nagdatingan na yung mga leaders dito sa ating bansa, no, napaka-critical po noon. Hindi natin pwedeng hayaan na kahit isang minor incident na mangyari dahil isang insidente lang, I'm sure marami pong magiging comment sa atin, lalong-lalo na yung mga dayuhan na bisita natin. Kaya nga po, sabi nga namin talagang kahanga-hanga dahil na-secure natin. Wala talagang untoward incident na nangyari po sa ating mga ASEAN leaders at dun sa mga delegates. Kasi magre-reflect po yan sa atin. Yes, Pang tama rin po yan. ng turismo Tayo po sa ang atin, mapapahiya, hindi yung Oo, Philippine tayong National Police, yung mapapahiya. bansa natin ang mapapahiya pag True. meron po nangyari sa kanila. Oo. Ito po ang maganda rin, General. Balita ko, magkakaroon na rin kayo ng body cameras sa ating mga policemen. Yes, by next Lahat year, no? po ba Approve po yun. mabibigyan ng mga hindi po body siguro. cameras? Hindi po siguro kasi Or yung mga nagpapatrolya lang? una po yan, Men on yung the mga field. yung mga men on the field at saka po yung mga operatives natin kung tawagin. Sila lang po ang magkakaroon. Yes, tama. Ito po ba ay may budget na or ito po ay isa-subsidize ng ating LGUs? Sa ngayon, meron pong mga LGU, particularly Pasig, yung local chief executive dyan, nag-donate po siya ng 48 na body camera. At by next year, kasama na po yan sa budget ng Philippine National Police, no? Yung pagbibili, pag-purchase ng ng body camera. So ang susuot po ng mga body cameras yung nagpapatrolya talaga para maiwasan yung pangungotong siguro. Yes, tama po yan. Una-una yun. Yung makikita natin, kung anong nakikita nila, makikita natin. At ma-ensure natin kung talagang nag-report siya na nandun siya, dun sa specific na lugar na yun, ma-trace So natin monitor kung talagang talaga nandun siya. lahat Opo. ng galaw nila. Tama po Maliban sa merong CCTV tayo sa mga ilang mga Yes. major thoroughfares sa Metro Manila, yung body cameras kasi suot-suot po nila Yes, yun tama po yan. Pwede Oo. nating i-access through internet. Although yung pong ngayon, medyo may kamahalan lang po yun. Yung na-access mo yung camera through internet. No? So, Kasi kung iba yun anong sa nakikita niya. CCTV Yes. lang ngayon, medyo Opo. bumaba na yung CCTV camera. Pero eto pong body camera, kakaiba ito. Yes, tama po Kasi yan. you would know kung meron din pong banta ng terorismo or banta ng kung ano pa man pong mga criminalities, at least kita nyo. Yes, tama po makakaresponde din kaagad. Tama po yan. Even during investigation, makikita mo. Kasi kung anong nakikita ng investigador, kung meron siyang body camera, no, nakikita po ng immediate supervisor niya, not necessarily pupunta pa siya doon sa scene kung talagang malayo siya at hindi makapunta. I see. Okay. Very good news yan sa atin. Pero bago ang lahat, bago tayo makipagkwentuhan pa ulit kay General Albayalde, meron muna tayong isang complainant. Papasukin natin. Ito, General, tamang-tama para po ito sa inyo. Papasukin na po natin si Miss Jacqueline. Oo, si Jacqueline Sinangan po ay yung tiyahin ng bata. Okay? Yung bata po ay 14 years old, General. Gusto nang maireklamo yung asawa ng kanyang kapatid, meaning bayaw niya. Dahil daw po sa ginagawang pananakit sa sariling anak nito na isang minor de edad. Sige po, ma'am, tamang-tama po, andito po si General Albayalde. Ma'am Jacqueline, magandang hapon po muna sa inyo. Lapit po sa mikropono. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am, sir.
Opo, so sinasaktan po yung inyong pamangkin? Yes, ma'am. Anong klase pong pananakit ang ginagawa po sa kanya? Noong December 4 po, ma'am, na late lang siyang umuwi sa bahay nila. Ngayon, past 5 siya umuwi. Nung umuwi ng daddy niya ng 6:30, sinampal niya po, ma'am. Then, December 13, siyempre yung bata, ma'am, pinalo niya nung December 4, nasaktan siya. Yung bata, nung December 13 na naman, ma'am, uminom na ng alak yung bata, nag-weld na siya, ma'am. Ano, no? Uminom na ng alak yung bata nung December 13 na, ma'am. At the age of 14. Opo, Dahil ma'am. na doon sa Pinalo ng ginagawang papa niya. child abuse ito, general, Opo. ano? Pag Opo, ganito yan. ang pananakit. Tapos nung December 13, siyempre yung bata, hindi na umuwi sa bahay nila. Doon na nakatira sa barkada niyang babae, ma'am. Talagang pinalo niya. May... So, nag-rebelde na po itong bata Oo dahil po, nga ma'am. sa... Madalas po ba itong saktan ng tatay na? Palagi yun, ma'am. Noon pa yun, ma'am. Nagtitimpi lang yung kanyang mama, ma'am. Nasa pangangalaga niyo po ba yung bata? Nasa kanila, ma'am. Kasi nung naghiwalay sila kay ate, ma'am, nung 1 year, 3 months, iniwan ni ate pumuntang Hong Kong. After nasa 8 months si ate sa Hong Kong, nag-asawa yung lalaki, ma'am. May iba na. Opo. So, yung kapatid niyo po ay OFW pala. Opo, ma'am, sa Hong Kong. Pero ma'am. nasa pangangalaga nung tatay. At Opo. yung tatay ay si Robert Galicia. Opo, ma'am. Pero hindi May doon mga- nakatira, ma'am. Sa bahay ng lola niya Sa po, bahay ma'am. ng lola. Pero may mga records po ba kayo sa barangay na talagang may mga pananakit dun sa bata? At Mag-blatter siya na sa ng kapital, ma'am. Tinatakot nila, ma'am, patayin kita kung mag-blatter ka at saka magpa-medical ka. Yun ang sinabi ni Nicole Galicia sa kanya. So general, ano po ang dapat nating gawin dito? Well, unang-una, idulog po yan sa DSWD. No? At Yes, sir. pwede po yan isumbong sa ating WCPC kung pinakamalapit na himpilan ng pulis. Meron po tayong WCPC doon o yung Women's and Children's Desk natin. Sa Tarlac po ito, no? Opo, sa ma'am. Tarlac daw po Opo, ito. lahat ng General. stasyon, kahit saan po yan, kahit saan dito sa ating bansa, sa mga lahat ng stations, meron po tayong WCPC at doon po pwedeng magreklamo. Opo, sir. General, kausapin po natin yung bata na sa kabilang linya ata. Nicole, magandang hapon sa'yo, si Nicole. 14 years old. Magandang hapon po. Magandang hapon, Nicole. Ano, Ninya, si ate Ninya mo at saka si General Albayalde. So, andito yung tita mo at sinasabing sinasaktan ka raw nung tatay mo parate? Hindi naman po palagi. Yun lang pong magkasunod na linggo. Magkasunod. Anong klaseng pananakit ang ginagawa sa'yo? Yun, ano lang po, yun pong una, nung pong 4, na-late po kasi ako ng uwi noon, galing school. Mm-mm. Tapos yun po, tapos umuwi po siya noon, nung 13. Tapos po, uminom po ako nung 11. Uminom Kasi ka? po- Umiinom ka ng Opo. alak na sa edad mo? Hindi ko lang po kasi, sumakit po yung loob ko noon. Hindi ko po tanggap Sumama yung ang pagkakasampal loob mo. sa akin nung una. Oo. Kaya ko lang po nagawa yun. Kasalanan ko rin naman po kaya ako nasaktan ni daddy ko. Mm-mm. So at least ina-acknowledge mo, Nicole, kasi andito naman yung tita mo, marami ka naman sigurong kamag-anak na pwede mong lapitan. Kasi si nanay mo pala is nasa Hong Kong, medyo malayo. Opo. Pwede kang lumapit kay tita Jacqueline mo pag may mga matindi kang problema. Mm-mm. Sige Okay? po. Or idudulog din natin ito sa CWDO ng Tarlac para kumbaga may intervention. Yes. Di ba, General Yes, Albayalde? tama po yan. Para mapangaralan ka rin, Nicole, at hindi ka tawag nito, mapaayos yung landas mo, natatahakin. Okay? Hindi ka mapariwara, ika nga. Sige, kakausapin natin itong nakapagpa-medical ka ba? Dahil December Hindi pa po. 13 lang pala yung pinakahuli. Tinatakot nila, ma'am. Tinatakot. Yes, Di bali ma'am. po. So, nasaan ka ngayon, Nicole? Kaninong pangangalaga ka ngayon? Nandito po ako sa lola ko. Sa lola mo? So, gusto mo ba dyan sa lola mo? Po. Sige, sandali lang kakausapin muna namin si Colonel Bayani Razalan, yung Chief of Police ng Tarlac City. Kasi itong nakakasakop, di ba, General, pwede Opo. nating patulungin. Colonel Razalan, magandang hapon po sa inyo, sir. Colonel? Magandang hapon po. Opo, Colonel Nina Taduran, kasama ko po si General Albayalde. Papatulungan po namin itong si Nicole. Kasi nga po, meron daw pong pananakit nga 2 beses na sinaktan po ito nung kanyang
tatay, mismong ama at yung nanay po kasi niya nasa Hong Kong. Pero nasa pangangalaga na po siya ng kanyang lola. At para po mapaayos po yung buhay ng bata, kailangan po maagapan po natin. Kung pwede po, ma-refer din natin sa MSWD po or CSWD ng Tarlac City po para may intervention na dahil yung bata daw po napainom. Inamin niya pong uminom siya ng alak dahil nga daw po dun sa ginawa ng tatay niya. Sige po. Paano kaya kami po magkikita sa opisina? Ang pwede po bang puntahan nyo na lang siya, Colonel? Or sa Saan po CSWD? Hindi po saan kasi kaya namin... yan, ma'am? Sige po, off-air na lang ibibigay po namin yung address kung nasa sige, ma'am. saan po ngayon itong si Nicole. Sige po. Okay, Colonel? Opo, sige po, sige po. Opo, para hindi na po maulit-ulit yung pananakit, diba General? Wag na Tama po maulit yan. yung pananakit. At the same time, para po malagay sa mabuti po yung bata dahil wala po dito yung nanay nasa Hong Kong. Sige po. Opo. Okay? At Yes, yung tatay po mismo pala ang nananakit po dun sa bata. Yes, ma'am. Opo. Opo, para mapatigil na po yan. Salamat po sa inyo, Colonel. Asahan Yes, po ma'am. namin na ngayon din po mismo ay mapapapuntahan nyo po yung kinaroroonan ng bata. Okay po, ma'am. Sige po. Okay? Salamat po, Colonel. And off-air po namin ibibigay yung address. Yes, ma'am. Opo. Okay. At si Nicole, magandang hapon ulit sa'yo, Nicole. Magandang hapon po. Oo. So, Nicole, andyan pupunta yung CSWD para mapangaralan ka, mapagsabihan ka rin. At yung pulis din natin pupunta sa iyo para hindi na nga maulit yung pananakit ng ama mo. Kung talagang desidido ka kung gustong magsampa ng kaso. Kasi mismong tatay mo yan kung sasampahan mo ng kaso. Di ba, General, yun ang mahirap. Tama po Sarili yan. niyang tatay. Sasampahan mo ng kaso. Di ba? Tama Siguro doon na lang sa parting, wag nang maulit pa. Ma'am, may reklamo pa po si ate. Pagbawal niya pang umuwi sa Cagayan yung bata. Ano po? Pagbawalan niya umuwi sa Cagayan yung bata. Pinagbabawalan po nung tatay. Opo. O kaya nga po ma'am, ang CSWD po ang mag-a-assess. Opo, ma'am. I-evaluate po yan kung sino talaga ang mas karapat dapat Opo, na ma'am. mag-alaga po sa bata. Opo, ma'am. Kasi sa ngayon wala yung nanay. In the absence of nanay, di ba General, tatay Yes, dapat. tama po yan. Pero kung may Immediate pananakit po guardian. ng tatay din, so kailangan merong yung guardian na maayos, maa-assess na nasa mabuti pong mga Opo, ma'am. kamay Ang yung gusto bata. lang ni ate po, ma'am, kunin namin sa Cagayan, ma'am. Ako ang mag-alaga, dalawa kami kay Ay, uuwi po Lola. sa Cagayan. Opo, ma'am. Opo. Kasi Ma'am, it's ayaw up hindi to namin the- matanggap yung ginawa ng daddy niya. Opo. Porque pinalaki niya, hindi naman ganun. May pasa dito, may dugo siya, ma'am. Yung Kaya nga po, bata. kailangan po talaga mapapuntahan na ni Colonel Rezalan para Yes, po ma'am. mapamedical din yung Maraming bata. salamat, ma'am. Kaso syempre po, nanay, depende yan dahil magkakamag-anak kung talagang itutuloy niya yung kaso. Opo, ma'am. 'Di ba? Ang ayaw yung batang, ayaw daw ni Kate, Nicole, na sasampahan ng daddy niya. Bumayag ng umuwing Cagayan, ma'am, pero pagbawalan ng daddy niya. Opo. Sabi ng daddy niya ba daw, nung tumawag ako, ma'am, kahit saan daw makarating si ate, kahit dalhin niya pa ka daw kay Duterte, at saka si Kuya Rafi Tulfo, hindi daw natakot, ma'am. Tinawagan ko siya kagabi para Hindi, ma'am, wala na makarating po siya dito. magagawa kasi batas Yun. is batas. Pananakit po yun, child abuse. Opo, ma'am. Criminal case po Opo, yun, ma'am. 'di ba, General? Tapos pinantahan niya Child pa nga noon abuse. na, kung alam ko lang, sabi niya, ma'am, Kulong na, po ang child abuse, ma'am. Opo, ma'am. May kulong yan. Opo, ma'am. Sabi niya, ma'am, kung alam ko lang na ganyan, di na lang kita pinalaki, pinatay na kita nung bata ka pa, sabi ni daddy niya daw. Bakit Sinabi na ate. nagda-drugs po ba yung tatay niya para makapagsabi ng ganyan? Sarili niya po yung anak. Hindi, ma'am. Minom ng alak. May asawa siya ngayon, 2 anak niya na. Meron ng sariling Kasal pa pamilya sila pala. kay ate yan, ma'am. O pwede nga pong kasuhan din ng atin nyo. Kaya Oo, lang na nasa Hong Kong, Hong Kong, pagka bumalik po siya Opo, dito, ma'am. kasuhan niya. Muwi sana siya, ma'am. Itong December, nagpaalam na sa amo niya. Ang problema, ma'am, hindi pinayagan ng amo niya dahil mag-tour ng Canada yung amo niya, ma'am. Sabi niya, Ading, ikaw na lang pumunta doon. Humingi ka na lang ng tulong. Magpasama ka na lang doon sa Maynila. Sabi niya, ma'am. Sinacrifice ko, ma'am. Hindi ko kayang bumiyahe. Manila to Cagayan, ma'am. Sakripisyo lang ako. Pumunta Galing dito. pa kayong Tungkol lang Cagayan, sa bata, ma'am. Sige po,
Si Colonel Razalan po talagang very willing namang tumulong. Yung si Miss Caroline Serrano lang po kasi, yung sa CSWD, hindi po natin makontak. Pero kanina na-contact na po Opo, namin. ma'am. Tutulong po sila. Opo, ma'am. I-assess po yan kung talagang pwede. Pero usually ba, General, pag ganitong sitwasyon, in the absence of mother, di ba, tatay? Yes, since tama po yan. nananakit din si tatay, Yung immediate guardian po. immediate Yung guardian, na, mapupunta sa kanila. pinakamalapit na Kaya nga lang po, dadaan din sa relative. proseso. Opo, ma'am. Di ba, General? Kailangan Tama po dumaan yan. din sa proseso. Yes, Hindi ma'am. po basta-basta ang kailangan yung kunin agad yung Yes, bata. ma'am. Since meron namang mga basehan, di ba? Yes. Yes, May ma'am. valid reason, Yes, kumbaga, na nananakit. Yun nga po, Yes, ma'am. pinagsasalitaan niya ng verbally and Yes, ma'am. physically abuse yung bata. Yes, ma'am. Okay, Tama po ma'am? yan. Pwede pong temporary custody ng DSWD yan kung talagang sinasaktan yung bata. Yes, ma'am. Lalo't sabi niyo, may mga talaga, may Meron, dugo ma'am. pa sa noo at Ang pa sa kanya ng Facebook si ate, ma'am, yung kanyang barkada, ma'am. Hawak namin ang ebidensya. Tapos, nung tumawag ako kagabi kay kuya, hindi ko sinaktan. Sabi niya, magsinungaling pa siya, ma'am. Hawak namin ang ebidensya. May dugo dito, ma'am. Opo. Sige po, picturean niyo po yun, ma'am, at Yes, ma'am. kaagad, ipa-medical, no, General. Tama. Total, tutulong na po si Colonel Razalan. Yes, ma'am. Tarlac po kasi ito, hindi ito jurisdiction ni General Yes, ma'am. Albayalde. Pero at least makakatulong po si Colonel kasi Yes, taga-Tarlac po siya. Yes, ma'am. Yes, Okay, sir. ma'am? Thank you, sir. Salamat po. Thank you, ma'am. Okay, God bless po, ma'am. Wanted. Di ba, General, yung mga ganitong sitwasyon, sariling ama, sasaktan mo yung anak mo para gawin mo yan, Kaya nga sabi ko, nagda-drugs pa yung tatay para magawa niya yun? Well, yes, tama, no? Ito yung sinasabi nga ng ating Pangulo na pag ikaw yung nagda-drugs, talagang nagkakaroon ka ng tama doon sa pag-iisip, no? Ito po yung sinasabi natin. Or siguro, lulong na lulong sa alak. Alak, itong, o tatay alcoholic niya. na. Opo. Kaya pati anak niya, sinasaktan niya. At pinagmamalupitan na nga yung verbal abuse pa. Yes, tama po yan. I think kailangan talagang gawan na ng paraan yun kasi baka dumating pa yung panahon na baka hindi lang yung verbal abuse yung gawin niya doon sa anak niya. Baka mayroon pa siyang ibang magawang hindi maganda doon sa bata. Tsaka kita mo naman yung nangyari sa bata, di ba? Yes. Kita mo, at 14 years old, umiinom. Yes. At Well, inamin probably naman niya, nakikita napainom niya sa magulang niya, sa Oo, tatay niya. yun Kaya ang po ganyan. effect. Yes. Oo, hindi talaga magandang effect yun kapag hindi naagapan. Kaya dapat agapan talaga kaagad yung bata. Tama po yan. Okay. Sige po, at mag-news break po muna kami. Kung may mga tanong po kayo mga kapatid kay General Oscar Albayalde, tumawag lamang po kayo sa 633-0072. Basta all about PNP concern sa NCR. Okay? Sa NCRPO lang po, dapat po buong NCR ang inyong katanungan dahil masasagot po yan ni General Albayalde. 633-0072. At kami po mga kapatid ay magbabalik. Samantalang bahagi pong ito ay nihatid sa inyo ng Family Robbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa, migoreng ng Indomie Siksik-Liglig at nag-uumapaw sa sarap. Number 1 sa puso ng mga OFW, available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. At ng Cellboy, Cellboy is our boy, at ng Prostamen Herbal Dietary Supplement for men. Hanap mo ba ay anas at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito, siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Mga katropang driver, mag-clean fuel ka na, malinis at dekalidad ang auto, LPG, diesel at gasolina, Euro 4 pa. Bukod pa dito, the best pa ang service, kaya ikaw at ang auto mo ipaalagang clean fuel mo na. Clean fuel, quality fuel for less. Philippine Standard Time, alas 2:32 ng hapon, itong Organic Azae Berry ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Azae Berry, all-natural, nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic Azae Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa mga leading drugstores nationwide. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Hyundai. Ang gusto ko, kaya
Kaya ko with Hyundai, ang kasama sa biyahe ng buhay. Babe, kulang ka pa ng 25 for toll fee. Oh, yan. Galit ka? Nakaka-stress ka kasi. Everyday, hinahatid sundo kita from Cavite to Fairview. Kasi I know nagtitipid ka para sa gamot ni Tito. Nakaka-stress pa? Yun nga, stress na ako kakakompute sa bills ni Daddy. Pati sa'yo, nagko-compute ako up to the last peso. Ganun talaga. Nagtitipid din ako dahil sa engagement ring mo. Sa diesel engine ng Accent, di kasama sa mga nakaka-stress ang gas dahil matipid, mapa-long drive or traffic. Visit Hyundai.ph or your nearest dealership for more details. Ang gusto ko, kaya ko with Hyundai, ang kasama sa biyahe ng buhay. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras 2:32 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Ilang biyahe patungo sa mga lalawigan, fully booked na ilang araw bago magpasko. Umaaksyon si Gerard de la Peña. Simula na ang pagsikip sa Araneta Bus Terminal dahil napupuno na ito ng mga pasahero. Pero kung kahapon ay masikip dahil sa mga stranded dulot ng bagyong Orduha, ngayon ay mga pasaherong maagang babiyahe para magdiwang ng Pasko sa probinsya ang dahilan kung bakit napakaraming tao sa Araneta Bus Terminal. Sunod-sunod ang pagpasok ng mga pasahero sa terminal, dala-dala ang malalaking mga bagahe. Marami na ang naghihintay na makasakay sa mga bus. Puno rin ang mga waiting areas at mahaba ang pila sa ilang ticket counters. Sabi ng mga dispatcher, ngayon ng araw talaga ang simula ng pagdami ng mga pasahero sa Araneta Bus Terminal. Ang mga aircon bus naman, kahapon pa lang ay fully booked na ang mga biyahe para ngayon hanggang bago magpasko. Para naman makasiguro makauwi na kaagad at hindi matulad sa mga stranded kahapon dulot ng bagyong Orduha, marami pasahero ang piniling ngayon na bumiyahe, lalo na't posibleng mahirapan silang makaalis oras na pumasok ang bagyong Binta sa 22 o 23 ng Disyembre. Delayed din ang dating ng ibang bus dahil naipon ang mga biyahe bunsod ng pagbabawal ng Philippine Coast Guard kahapon na tumawid mga Roro bus sa laot nitong weekend. Sabi ng LTFRB, sa halip na sa Sabado, Huwebes pa lang ay papayagan ng mga biyahe ang mga bus na may special permit. Kung masyadong malakas daw kasi ang hangin na dala ng bagyo, ay hindi muli papayagan ng Coast Guard na makapaglayag ang mga bagong Roro. Umaaksyon, Gerard de la Peña, Radyo 5, 92.8 News FM. Philippine Standard Time, 2:33 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Yan na si birthday boy! Anong handa, Daddy? Yung favorite mo! Classmates, party time! Daming bisita! No problem. Discard lang with CDO Carne Norte. Mac and cheese, spaghetti, Big Mac, pizza pandesal, fries. Ang madiskarte, handa sa kahit anong handaan. CDO Carne Norte, #1 na, mas pinasarap at pinamiti pa versus previous formulation. Mas sulit naman sa hog, mas maraming diskarte. The best ka talagahan. CDO Carne Norte, sikretong sahog ng madiskarte. Yan ang mga taga-section D! Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tol, tayong mga Pinoy kilalang masisipag sa trabaho. Pero, paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-Robust Energy Capsule na may Ener Boost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Bili na mga tol sa Mercury Drug nationwide. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong maggumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya,
pang sports pa. Hi, Mateo Guricelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakiang edad 45 pataas for prostate health, Prostamen. Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen, the natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Babe, kulang ka pa ng 25 for toll fee. Oh, yan. Galit ka? Nakaka-stress ka kasi. Everyday, hinahatid sundo kita from Cavite to Fairview. Kasi I know nagtitipid ka para sa gamot ni Tito. Nakaka-stress pa? Yun nga, stress na ako kakakompute sa bills ni Daddy, pati sa'yo. Nagko-compute ako up to the last peso. Ganun talaga. Nagtitipid din ako dahil sa engagement ring mo. Sa diesel engine ng Accent, di kasama sa mga nakaka-stress ang gas dahil matipid, mapa-long drive or traffic. Visit Hyundai.ph or your nearest dealership for more details. Ang gusto ko, kaya ko with Hyundai, ang kasama sa biyahe ng buhay. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. May problema ka ba? Huwag ka nang mangamba, may masasandalan ka. May pag-ibig kang kasangga. Mag-aasikaso, mag-aalaga sa'yo. Sa Pag-ibig Fund, sure ako, di ka mabibigo. Sila'y maglilingkod para sa'yo. Don't be afraid to get a loan. Go to your nearest Pag-ibig Fund branch or visit pag-ibigfund.gov.ph. Learn more about Pag-ibig Fund's multi-purpose loan, calamity loan, and housing loan today. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM.
Wanted sa radyo. Sa Radyo 5. Alright, balik na po tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. Pagoda 1-minute keratin with argan oil at ng Pimpings lechon ng masarap, malutong at laging bagong lechon. At eto, may nagbo-birthday. Happy birthday to Mama Jing ng Valenzuela. Ang pagbati ay mula kay Jana Girl, kay Jana Moriel Abrigo. Ayan, happy birthday! Happy birthday! At sa lahat po ng nagbo-birthday. Happy birthday po sa inyo. At batiin ko rin ito. Ito kasi nag-text sa atin si dati nating kasamaan sa kabilang istasyon, si Leo Navarro. Sabi niya, pabati daw taxi driver ng Aero Wonder Lube Taxi. Papunta kami ng Market plate number WIL390. Wala namang pangalan, Leo Navarro. Ayun, hindi mo tinext Leo Navarro, malikdem. Okay, at si Mr. Hoventay ng JNT Plasticware. Magandang hapon po sa inyo. At si Mami Gloria Antones, ito po talagang suki na ito ng programa, taga Enduraland Corporation. Sabi niya, gusto man daw niyang pumunta dito para magpa-picture sa iyo, General Albayalde. Kaya lang, coding daw po siya ngayon. Oo, ngayon huli pa rin. O, kasi hindi pa holiday. Oo. Anyway, sige. So General, pag-usapan din po natin, yung, di ba merong mga nirelieve Opo. dyan sa Caloocan? Yes. Okay. Lahat po ba sila rinelieve dahil po dun sa Oplan Galugad ba yun? Yes, yung pong nangyari, yung sunod-sunod po kasi yon na mga cases, no? Yung una yung kay Kian, tapos yung kay Kulot. Oo, kay Kulot. Kasi parang sunod-sunod, ano? Yes. Tapos yung pinaka-recent, yung tawag nito? Yung pong pumasok sa sa isang bahay without any warrant, no? Wala silang search warrant at kitang-kita po sa CCTV. So minabuti na nating tanggalin lahat yung mga personnel doon except of course yung kanilang chief of police at saka yung deputy dahil kabago-bago lang po na-assign yung mga yon, in fairness naman sa kanila. Ito naman ay pamamaraan lang natin para po makita natin kung talagang gaano kalalim itong mga ganitong gawain, no? Baka nga baka ito'y naging kultura na doon sa stasyon na yon. Kaya po Correct. minabuti natin tanggalin ito at i-retrain at tignan So talaga. buong Yes. buong Opo. Caloocan Yes. personnel Lahat po yan. or policemen Including ay... their SWAT personnel, lahat po yan tinanggal natin. Yes. So para Nag-undergo po tinanggal ng po training. sila para mag-retraining. Yes, hindi lang po 'yon, hindi po retraining tapos na. We will validate them everything sa kanila at iba-background check po natin sila. Kapag may nakita tayo po tayong ginawa nilang pagkakamali, no, or pwede silang i-charge administratively, we will charge them administratively. So meaning bina-background check nyo kung talagang tumino na after the retraining program. Yes, hindi po tapos hindi po yung retraining lang kaya yung mga kababayan natin sasabihin lang iti-train lang tapos ibabalik. Hindi po tama 'yon. Tatanggalin po natin habang nagre-retrain po sila, tinitignan natin kung sino po ang merong pagkakamali sa kanila o pagkakasala at kakasuhan po natin both administratively at saka ang criminal charges. For how long po sila nag-retraining at meron na po bang nakabalik at pumasa po dun sa retraining na yun? Supposed to be 30 days po sana yon. Ngunit umabot po sila ng 2 months, no? Dahil tinigil po natin temporarily yung kanilang training during the ASEAN dahil dineploy po natin sila for ASEAN duties. Dahil kulang Kulang po. Yes, during that time meron po tayong ang kailangan nating uniform personnel doon ay more than 33,000 dito sa NCRPO alone. I see. So sabi niyo po, General, di ba, natapos na po ba nila yung kanilang retraining at meron bang bumagsak doon sa retraining na yun? Yes, meron po. Meron pong bumagsak na, kung di ako magkamali, nasa 41 yung bumagsak at kailangan i-retrain ulit. No? Okay. Pwedeng hindi nila mapasa-pasa yung mga examination, pati yung mga agility. No? Sari-sari po kasi yan. Meron pong enhancement, yung spiritual enhancement, values formation, yung human rights, sari-saring modules po yan. No? At meron pong physical fitness. No? Yung iba naman, may 2 pong nag-awol. Meron naman 29 na hindi na fit for police service. So ibig sabihin baka meron na pong sakit yung mga yon, kailangan na pong mag-CCD or yung permanent disability discharge.
I see. Okay, so kapag pangalawa pong nagre-training na hindi pa rin po sila pumasa, ano pong mangyayari sa kanila? Sibak na ba talaga sa serbisyo? Pwede po silang Matatanggal na po ma-pre-charge, sila? no? Pwede po silang ma-pre-charge. At ma-find out natin kung bakit talaga medyo ganun ang attitude nila towards training. Kasi marami nga pong iba na yung mga kapulisan natin, kapag rini-retrain sila, akala nila negative sa kanila. Oo, parang degrading na na. Teka, yes. napasama ako dun sa, ilan nga ba sila? 1,000 may git eh. Yes. Di ba? Bakit kami madadamay? Iilan lang naman yung mga bad eggs dun Tama sa po yan, no? Caloocan policemen. Pero bakit kami nasama? Parang ganun, di ba? Tama po yan. Actually, sa NCRPO, no, bago po natin i-deploy yung mga PO1, alam naman po natin itong mga PO1 na to are all college graduates. No? At bago po natin sila dinideploy sa mga iba't ibang mga districts coming from the training service, ay rini-retrain pa po namin yan ng 45 days. Another 45 days para po yung mga rules and regulations ng PNP at yung physical fitness nila. Plus, of course, kasama na po yun, yung spiritual enhancement dun sa kanila. Values formation. For 45 days, naka-tent po yan. Meron po kaming tent city. Kaya kung minsan, kino-question Saan po po sila nagre-retrain? doon lang po sa loob ng kampo. Sa loob ng kampo. Yung katuwang po natin yan, yung Couples for Christ. Pero with pay po yun. May sweldo yun. Nagsisweldo na po itong mga to. okay Temporary naman pala eh. PO1 na po itong mga to. Itong mga to, yung mga nagre-reklamo kung bakit daw sila i-retrain, na-train na sila. Kaya nga, di ba challenge pa nga dapat yun Yes. sa kanila na teka lang, mas maganda nga yun, may retraining pa kayong Yes. Ang binibigay at thinking with po kasi pay. ng mga to, mali yung attitude nila towards towards the service, towards the training. Akala nila parusa itong training, no? Remember during our time na kami po yung mga junior officers, tinitrain din po kami ng mga non-officers. Kung kami ay mga tiniente that time, ang nagtitrain lang po sa amin ay mga korporal, mga sarhento. Kumbaga, mas matataas pa yung Yes. ranggo nyo. Opo. At I can tell you, mas mahirap po ang training namin noon kaysa sa training nila ngayon. Kami po ay dumaan sa Ranger. Ang airborne namin, may PC, may Army. Ako po ay sa Marines pa nag-airborne. Uy, Marines. Para po makapag-airborne lang. Matitindi pag Marines. Tama po yan. So, ito po yung mga training na talagang mahihirap na pwede mong ipagmalaki balang araw pag ikaw ay tumanda sa serbisyo. Ang hindi natin maintindihan nga dito sa mga pulis na to, porke mas mababa or ang thinking nila since na sila ay mga college graduate, hindi sila pwedeng i-train ng mga former PC na high school graduate lang. Tama. No? Kasi mga 4-year courses po talaga Yes. yung yung mga tinatanggap nyo sa Yes, sa pero PNP. previously po kasi yung mga PC, inabsorb natin yung mga PC INP noon. Yes, oo. During that time, meron At that time, may mga high school undergrad pa nga graduate, yun, may oo. 72 units lang sa college. True. Tama po yun. Pero not necessarily mas magaling po yung isang college graduate doon sa high school graduate when it comes to public service. Hindi yun ang basihan. Yes, actually. experience po ang mabigat dito. Experience at the same time kung paano sila magbigay ng dekalidad Yes. na serbisyo. Tama Kasi po yan. di ba kaya nga PNP to serve and to protect. Yes. Hindi Tama po. yung ikaw pa yung unang-unang tawag nito, ikaw pa ang unang-unang mamamaril o kaya ikaw pa ang mismong maglalabag. Yes, tama Diba? po yan. Kasi it is only through training, ika nga, sabi nga po nila, where we can engineer discipline. Oo. No? Kasi po doon natin talaga ma-inculcate yung disiplina sa ating mga kapulisan. Sa training lang po. Kasi pag nasa labas na po yan, talagang medyo napakahirap ng bantayan. Kasi iba yung kultura natin eh. Yes. Diba, General? Hindi Yes. pa rin talaga maalis-alis yun. Kaya malaking tulong din yung values formation. Tama Di ba po yan. nawawala na yung mga values natin Yes. na simpleng, di ba, pag nasa presinto, tapos may lalapit dito umiiyak na agrabyado siya. Yes. Tapos, di ba, sinasabi nila, bakit ganun magtanong Yes. yung pulis? Kami na nga yung Yes. biktima, parang kami pa yung kriminal. Tama po yan. Kasi kung magtanong, anong problema? Di ba, And- parang ganun, di ba, sa halip na, kasi yung values din yan Yes. na pag lumapit sa'yo, medyo ang pag-handle, iba rin, Yes. di ba, General, sa Yes. sa mismong Tama po presinto. yan. Yung right conduct, sabi nga, even yung malilit po kami, ang sa elementary at high school pa lang, good moral and right conduct ang Oo. tinuturo. No? Ngayon po kasi wala na yung mga ganun na subject din na ngayon ang alam natin. Yun ata ang Hindi na medyo po kulang yata na na rin eh. ituturo ngayon sa mga elementary at high school yan.
So kailangan po talagang constant, no? Constant po yung pagtitrain natin sa ating mga kapulisan ngayon. Tsaka yung maximum tolerance na sinasabi. 'Di ba? Yes. Doon mo talaga maa-apply dahil meron talaga dyan, syempre po naagrabyado sila, naapi po sila, naabuso sila. Syempre, hindi mo naman expect na makakaisip yan na maayos kasi victim sila eh. Syempre, kayo po bilang pulis, bilang nakakaalam din sa batas, kailangan marunong kayo mag-handle. Hindi Yes. yung biktima na nga, Tama tapos po yan. kung paano nyo pa i-handle, parang kriminal. Tama Kaya po yan. ganun po usually yung mga sumbong din. Tama po yan. Meron pa tayong nakukuhang sumbong na, mas magaling ka pa sa akin, di ikaw na lang magpulis. Mga ganun parang yung mga ganun, sagot diba, po. na No? parang mga sarcastic discourteousness, philosopho ka sarcastic pa. philosopho, tama po yun. Oo. No, yun po ang kinokorek natin at pilit na talagang pinapa sa isip natin sa ating mga kapulisan. Pero in fairness, General, napansin namin kasi dati-rati po, mga 2 years ago, dito po sa Action Center ng Wanted sa Radyo at ng mga programa ni Idol Raffy Tulfo, ang dami pong before, ang daming reklamo sa pulis. Sabi nga namin, nung maupo po si President Duterte, parang natakot ba or dahil maganda po ang incentives or maganda po yung benefits at dinoble pa po yung sweldo? Tama Well, ba? kasama na Dinoble po yung yan, no? sweldo. Kasama na po yan. Probably there's fear. Sabi nga la, when there's fear, there's respect. No? Natakot po sila na talagang seryoso. Hindi lang ang ating presidente, pati po yung ating chief PNP. No? Hindi po ito tolerate ng liderato natin Philippine National Police, yung mga pang-aabuso na patuloy na ginagawa ng ibang mga kapulisan natin. At nakikita naman po talaga na talagang dinidismiss o yung iba talagang nag-aawol dahil sa takot. No? Itong mga pulis na marami po bang ganong cases Marami na po. nag-awol po Yes. dahil sa takot siguro, dahil siguro involved sila, marami silang kaso ng kinakarap. Yes, marami Kaya po. sila na mismo. Yung mga remember yung unang pag-upo ng ating pangulo, no, yung mga ninja caps na tinanggal. Oo. Mahigit 150 yata kung hindi ako magkamali coming from NCRPO. Mangilan-ngilan lang po yung nag-report doon sa Mindanao. Especially sa Basilan pa po noon. Opo. No? At marami po diyan ay nag-awol. Tapos yung pong hinarap natin sa presidente noon na akala natin ay maglilinis lang ng Ilog Pasig at sinabi niya i-assign ulit sa sa Basilan, mahigit 300 po 'yon. At marami din ang nag-awol doon. So ito po yung sinasabi nga natin sa kanila na akala nila kapag sila ay linipat from one place to another ay parusa kagad sa kanila, no? Hindi po dapat nating ganun tignan itong mga assignments and reassignments natin. No, we have to take all this positively. Kung wala naman po talaga tayong ginagawa, eventually time will tell, no? Makakabalik at makakabalik po tayo kung saan natin gustong ma-assign. Agree ako doon. Kasi nga naman, General, di ba, dapat nga i-take nila yun as a challenge sa kanila. Kasi in fairness, sabi ko po nga sa inyo, maging si Idol Raffy Tulfo, sinasabi niya na compared 2 years ago, talaga pong, kung meron mang naisusumbong sa amin, very petty or medyo hindi po ganun na dati may mga nambubugbog, may mga nangungutong, marami pong ganun or may mga tawag nito yung mga huli dapper. Naku, halos weekly po or every single day meron po kaming mga ganong talamak yung mga huli dapper dating mga pulis. Pero ngayon sabi ko nga, siguro dahil aside from natakot kay President Duterte, yung nga po, tumaas din yung tumaas ang sweldo. Malaking bagay po yan. Oo, malaking bagay. Ang PO1 ngayon, you could just imagine 40,000, umaabot po ng 41,000 starting ang lang swerte yun. pala nung first cousin ko, Oo. pulis siya ngayon. 41,000 PO1? umaabot po, no? Yung times 2 is Talaga? starting January. Magkano no? po ang take home nila noon? Yun po yung take home niya. Abot po ng 40,000 yan. 40,000? Kasi kasama na po yung mga allowances diyan. So 20 tuwing cut-off. Opo, Tama. 20,000 mahigit tuwing 15-30. O at least alam ng mga misis, ng mga pulis. Tama po yan. Para hindi mambabae si Mister, di ba? Si Mr. Pulis na matulis. So 20 pala ang take home nila Tama tuwing po yan. cut-off. Starting ito pong January yan. Yun po ang pinangako ng ating Pangulo. Oo. Kasi po kasama na dun yung mga allowances. Allowances, tama po. Ayun, basta pala masipag ka lang, okay pa lang magpulis, ano? Yes, tama Dati-rati kasi... At napakahirap po magpulis, no? True. Napakahirap magpulis. Kaya hindi natin maintindihan kung bakit yung mga nakapasok na sa pagiging pulis, no, pinapabayaan pa nila at nagpapabaya pa sila at gumagawa pa po ng hindi maganda. Hindi pa para nila ika-dismiss minamahal. nila. Tama diba? po yun. Yung kanila. Totoo ka, General, hindi ko na lang papangalan kasi yung first casting kong yun,
matataas, top 10. Yung lahat ng exams, lahat. Pero sa agility, bumagsak siya. Nag-retraining. Kasi di ba ganun pala yun, yung agility. Meaning yung pag hindi kinakaya ng katawan mo, kailangan nagja-jogging ka nga kahit tanghaling tapat eh. Yung mga ganun, di ba? Tama po yan. Na Kami dapat nga po ng yung officers, katawan mo. kailangan pa naming i-maintain yung physical fitness namin. No? Dahil kailangan po talaga eh. Hindi pwedeng sakitin So ka may pag mini-maintain ikaw ay talaga kayo dapat physically fit. Yes, tama po Siyempre, yan. to begin Quarterly, with. meron po kaming physical fitness test. Sa mga mga Sa lahat po official. yan. Kalahatan po yan. Ay, Lahat po across yan. the board, Yes. maging mapa-official at Yes. Tama po. PO1. Tapos pagka bumagsak po kayo doon, Kailangan ko pong bumalik doon sa kailangan mong ipasa. No? Kung hindi mo maipasa yung physical fitness una, kailangan mo pong ipasa ulit. No? Pag hindi po maipasa for several times, mapi-precharge ka. nako, yun pala ang, kaya yun sa mga pulis na nakikinig. Pero, General Albayalde, yung meron po kayo dyan mga figures, yung mga deployment ngayong Pasko, saan nyo po, yung meron po kayong kopya dyan, for 2017 po ba yan? Yes, ito po yung sa deployment kapaskuhan natin na kung saan yung security deployment siguro yan. de-deploy po tayo ng a total of more than 10,000, no? Actually, almost 10,000 po yun. Oo. Nasa 9,559 yung pong deployment natin sa iba't ibang lugar dito po sa Metro Manila. So meron po tayong mga locations, yung mga MRT, LRT natin, yung mga tinatawag natin na critical infrastructures, yung mga places of worship, yung mga simbahan po na puntahan nga ng ating mga kababayan. And of course, yung mga malls nga. So lahat po yan naka separate at meron po tayong mga police assistance desk just in case yung ating mga kababayan ay mangailangan po ng tulong. Pero wala na po ata yung Santa Caps na tinatawag. Wala na po. Wala na, tinanggal na yun. Tinanggal na po yan, although we really do not know kung meron pong mag-a-adapt nun. Yung ating Chief PNP last year, pumunta po siya sa mall at he acted as Santa Claus. No? Yung sa amin naman po sa NCRPO, kamakailan lang last week, no? Yung pong mga orphans, dinala natin sa Ocean Park. Yung mga orphans. Okay yan, Instead of us giving them toys, and makakalimutan o masisira yung toys, ito po, hindi lahat ng bata may privilege na makapunta doon sa Ocean Park. Bibihirang experience tuwang-tuwa po yung ating mga orphans na dinala doon. Wow, ilan po yung mga orphans? 50 po sila. At nag-enjoy, I'm sure, yung mga Nag-enjoy bata. po sila, yung mga bata. Yung show, no, nandun po, yung mga isda, sari-saring isda, yung nakita nila. Opo. Sige po, meron po tayo isisingit ulit. Ito, General, ang complainant po si Paulo Carlo Anechete at Lailani Bagain. Okay, may benda pa si ma'am. Nais po nilang maireklamo yung pulis na investigador ng traffic dahil daw po sa maling pag-asikaso sa kanila matapos na maganap ang banggaan dahil hanggang sa ngayon wala pa rin daw po silang police report. December 15 po ito nangyari, General, 11:15 sa Taguig City. So, di ba dapat may police report agad, General? Tama po yan. Yung pong police report, yan palagi ang sinasabi natin na madalas ang kapulisan, sasabihin niya, babalik po bukas dahil wala yung pipirma o wala yung investigador. No? Hindi po natin ito-tolerate yun. Sige po. Kasi yung aksidente, sir, pati po sana yung nakadisgrasya sa amin hanggang ngayon, hindi pa kami sinasagot, sir. So, yung dala niyo pong sasakyan, ano yung sasakyan? Mio po, ma'am. Black po. Tapos yung nakabangga ko sa amin is Isuzu Altera po. Ang importante po, may record po yan, naka-blatter. Meron Sir, pong initial na investigation na ginawa yung ating kapulisan. Nung nasa hospital po kami, kasi dinalaon ako sa hospital kasi kasama ko, misis ko po. Pagpunta ko namin ng hospital, may pumunta mong investigador. Binigyan niya po kami ng papel at sabi niya, sir, isulat mo yung salaysay mo. Gumawa pa ako ng salaysay. Ngayon po, nung gumagawa pa ako ng salaysay, tinanong ko po yung investigador kung nandun pa po yung tao. Sabi niya po sa akin, sir, huwag kayong mag-alala. Yung nakabangga sa inyo, nandun pa pati yung sasakyan. Ngayon po, yung pagpunta po namin ng 3:30 ng umaga sa presinto, wala po yung sasakyan at yung nakabangga ko sa amin driver. So, di ba dapat, General, in-impound at hindi... Yes, tama po yan. Kung lalo na kung kayo ay nasaktan, no? Sir, kung ano po kami. Ayan po, si ma'am, may benda yung... May benda kasi may fracture po yung wrist niya po, may crack po. Initially, pwede po dapat na impound yung sasakyan, no?
Yun po. Pwedeng or yung license man lang nung ano. Yung lisensya nakabangga. po nung nakabangga sa amin is papel lang po, sir. Wala pa po Wala yung, pa po siya yung card siguro. Apo. Dahil sa LTO talagang wala pa po kung minsan yung ano. So Ngayon General, pa andyan, lumabas yung ano. andyan na daw po si PO3, Noriel Laurena. Apo. Ito po bang may hawak nung inyong Siya po yung nakausap kaso? namin sa police station po, sir. Sabi niya po nung Sunday, kasi kinuha ko yung motor, gabi na po, alas 10 kasi wala po kami sakyan. Umiram lang po kami ng pick-up. Tapos yung pinsan niya po. Pero nangyari po ito 11:15, gabi po ito, no? Biyernes, Friday po. Nung Friday lang. Kaso yung nakabangga ko rin sa amin, para wala ko siyang paalam sa amin, hindi niya, tinatext ko namin siya, ang sabi lang niya sa amin, bukas pupunta sila ng Police station, police station po kasama nung yung abogado 18. niya. Doon po siya nag-text sa amin, 18 eh. Sabi niya, may pinagmalaki na kaagad na Kaya, abogado kasi kuya, sa kanila punta ka na ng police station, kausapin mo lang yung abogado ko. Sabi ko, sabi niya, tapos, sige sir, anong oras po ay pupunta at anong araw? Next po na asawa ko ngayon, hanggang ngayon wala pa akong reply sa amin, anong oras kami pupunta doon. Siyempre, simula po na hospital kami, na campaign po kami na na-aksidente kami na nag-shoulder ng mga gastusin, sir. So, PO3 Noriel Laurena, magandang hapon po sa inyo. Kailan po ba makukuha nila yung police report? Hello. PO3 Laurena, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, ma'am. Nandito po ako sa office namin. Day off ko po, pero nandito po ako. Hintayin ko po siya para ma-issue ako na po siya ng request niya police report. Sir, excuse lang po. Di ba po automatic po dapat yung police report? Nung pagka-aksidente pa lang namin, automatic meron na po, di ba? Oo. Kaso sir, pinuntahan po namin siya ng Sunday ng gabi. Ang sabi niya po sa amin, wala pa daw siyang ginagawang report. Tinanong ko siya, sir, bakit po wala pang report automatic po, di ba? May report na po agad. Kasi na-discussion po kami. Ang sabi niya po sa amin, sir, tao lang po ako. Marami po kaming ginagawa, katambak po ginagawa namin. Ayan, General, ano pong dapat Ayun po yung sabi kay sa amin ng PO3? police, sir. Dahil sa nangyaring ganun. Well, tignan po natin yan, no? Kasi kung yun talagang totoong napakarami talagang ginagawa. Kasi sa kada station, meron po tayong talagang mangilan-ngilan lang na mga investigador sa traffic. At sa dami talaga ng incident of traffic incidents dito sa Metro Manila, talagang pwede pong bugbog siya sa ano, no? Tapos, sir. Pero just the same, kung napakatagal na po nun, hindi naman siguro, napakaliit lang naman po niyan. Isang page lang na po na general information lang or yung facts of the case, nandun lang naman po yan. No? Kung talagang magdidemandahan kayo, doon po lalabas yung detalye kung bakit nangyari po yung insidente. Tsaka Friday pa po ito. Friday pa po, General, sir. hindi pa rin nagagawa ni PO3. Bakit ngayon lang niya gagawin? Tama po At yan. hindi Ayun niya po po in-impound yung sasakyan po sasakyan. May ano po, Daryl James Mati po yung pangalan po na accident. may injury po. May injury Siya po pa nga dito. pong matapang sa amin eh. Punta po namin presinto, wala na talaga yung sasakyan, sir. Ngayon, yung pumuntang pulis po sa amin na ingan po kami ng salaysay, tinanong ko siya, sir, nandun pa po yung sasakyan. Sana kung at least man lang po, meron kayong initial na amicable settlement, probably pwede na niyan ng release yung ano. Pero wala po ata. Wala, no? Wala po kayong napag-usapan na kahit papano tinulungan niya kayo sa hospital, most probably pwede na hong i-release yung sasakyan. Kasi lumalabas ebidensya po yung sasakyan na yon dun sa nangyaring reckless imprudence resulting to physical injuries. So may pananagutan dito si PO3 Noriel Laurena. PO3, bakit hindi mo in-impound yung sasakyan, yung Isuzu Altera ni Daryl James Mati? Wala namang kasunduan or any kumbaga wala kayong agreement, di ba? Hindi ko lang nakausap. Walang amicable settlement na nangyari. PO3. Hello, ma'am. Apo. Ma'am, during that time, ongoing po ating investigation, hindi pa natin ma-pinpoint kung sino po ang liable o sino po ang may mali. So during that time, hindi ko masabi kung sino pa ang under investigation. PO3, pero di po ba nakita niyong may mga na-injured po? Itong isa na fractured, itong si Miss Lailani Wala fractured pa po. yung... During that time, ma'am, wala pa po tayong result ng medical. Nagpa-medical po sila sa Taguig Pateros Hospital. Ongoing siguro, umabot kami ng, actually, mga madaling araw na kami natapos na pagbalik nila. So, hinihintay po namin Sir, sila. sisla po, sir. Na-inform naman po namin sila na maghihintay kami dito. Sir At Noriel. tagal nila ni kamag-anak na pumunta sa opisina para i-follow up yung mga situation. Wala po. Sir. Dumating sila PO3, sandali po. Sir. May sagot po dyan. Itong Sir si Noriel, Paolo. pumunta po kami, naabutan namin yung tao mo humingi na salaysay sa amin, natutulog
sa mabang upuan po, sa gilid. Sino? Yung kasama nyo, sir, nung pumunta ng... Nakuha mo yung pangalan? Ayun po, hindi ko nakuha yung Pero pangalan. maituturo mo Opo, naman. maituturo ko po siya. Nakita ko siya, sir, natutulog sa gilid, sa mabang upuan. Kumatok ako, tumayo siya, sir. Sabi ko, sir, nasan po yung tao nakaksidente sa amin at ba't wala po yung sasakyan? Ang sabi ko niya sa amin, hindi niya po daw alam, ayun na daw nasa labas. Tapos, sir, umakyat siya sa taas, sinawag ka niya. Pagbaba mo, sir, bagong gising ka rin, sir. Totoo po ba, sir, bagong gising kayo, sir? Tapos sinanong mo namin, ba't wala yung impound ng sasakyan dito, tsaka yung tao. Ano sabi niya? Sabi niya, sir, hindi daw siya pwede mag-detain. ayun po yung sabi niya sa asawa ko, sir. Kaya wala daw siya lang nagawa. Kaya hindi nila alam kung nakaalis na. Pero pagdating po namin doon, unang tinignan namin yung paligid kasi yung sasakyan ang inantay namin kung nandun. Pagdating namin, yung motor lang po namin ang So nandun. General, may pananagutan po dito si PO3 dun sa kanyang pag-iimbestiga sa mga ganitong banggaan. Di ba dapat po ini-impound yun automatic? Well, tignan po natin yung lapses nung itong investigador, no? Dahil unang-una, dun sa sinabi niyang wala pang talagang alam kung sino talagang may sala, then you might as well have both parties na nandoon. Diba? dapat. Bago ka mag-decide. Dahil hindi mo nga alam kung sino po ang may kasalanan. Tsaka hindi, no? sir, may sketch siyang ginawa. Pinaano niya pa sa asawa ko kung saan galing kami o saan galing yung sasakyan. Pinaano niya pa yung... Kasi meron po silang pinaguhugutan, General. Alam mo namang sila po yung Kasi agrabyado. pwede pong pending investigation or probably kung talagang release niya yung isang meron pong undertaking yan. Opo. No, just in case na kailanganin na ibalik yung sasakyan for investigation purposes, kailangan niyang ibalik I-produce yung yun. sasakyan. Meron pong dapat undertaking yan. Kaya po, sir, masakit Sa akin, kasi sa nakausap amin. po namin yung naka-aksidente sa amin, parang siya pa ang galit. Tapos may text pa siya sa amin na, tandaan nyo, kung ako ang naka-aksidente at mali, pananagutan ko. O ibig sabihin po, dun pa lang, sinasabi niya na kami mali. Kahit po sinong tao, ikaw ba, ma-aksidente ka, papayag ka na babanggain ka. Siyempre po, ayaw namin masaktan kami. Kaya nga po, tsaka 3 days na, Opo. General, wala pa rin yung police Wala report. siyang That sa alone, amin. di ba? Sabi po ni PO3, balik daw kami ng Monday, ang Tuesday, 8 o'clock po daw. Para doon may bigay yung police report. Tuesday meaning ngayon, Oo po. kanina dapat. Hindi na po kami kasi nga, hindi na po sumasagot yung Daryl Taon-taon na accident Kaya sa sabi amin. namin, punta na kami dito. Ayun. Para ireklamo na talaga. Sige po, at tamang-tama si General na ang Yes, kung tutulong po sa ano inyo. po yan, no, base dun sa investigasyon, kung hindi po talaga makipag-areglo yung nakabangga or kung sino man may kasalanan, no, ay pwede naman po kayong mag-file ng kaso. Opo. Yung reckless imprudence resulting to physical injuries. Opo. No? Opo. So, Direct filing na ito. Pwede po yan. Ayan. Pwede po magbigay kayo ng salaysay sa pulis doon at para ma-file lang po ng kaso at mapilitan silang humarap sa inyo sa korte. Parang text-text lang at saka sabi niya lang Parang ganun Well, usually po kasi yan, no, lalo na pag mga ganyang kaso, wala po talaga kasing pamamaraan na mabilis yan kung di yung talagang amicable settlement. Opo. Yan po talaga Yun lang yung, naman po sabi namin sa text Gusto namin, areglo lang po. Sagutin niya lang, kasi pumapasok po ako 45 days po yung bigay ng doktor Siyempre, may mga anak po ako. Pero ang aregluan po kasi, ma'am, hindi sa pulis. Tsaka of Barangay course, or dun sa malalaman korte. po talaga yan kung sino ang may kasalanan base dun sa investigation na gagawin ng ating kapulisan, ng ating investigador. So kung sila naman hindi nila inaamin na sila ang may kasalanan, then aabot po kayo sa korte talaga. Opo. So PO3, paki-release na lang po yung kanilang police report. Yes, ma'am. Yun po Wala ang problema, ma'am. pinaka-importante. Ibibigay ko po. Opo. Sa katunayan nga po, parehas po kung kinikita ng dalawang partido dahil po sa hindi na pag-amin ng kanilang kung sino po ang talagang may kasalanan. Ako po, sir, tinikita niya po ako nung Dalawa po Sunday silang lang po. kinikita. Ngayon yung police report, anytime nandito po ako ngayong maghapon, ma'am. Ayun, so kukunin na po nila yung police report para magsampa na po sila ng kaso. Yes, ma'am. Opo. Okay, sige. Salamat po sa inyo, PO3. At General, doon naman sa aspeto na meron siyang lapses, doon naman po namin i-refer sa inyo. Opo, lalo na po yung lapses sinasabi naman, niyo na tulog sila, no? Opo. Ito na naman, balik na naman po doon sa sinasabi nating hindi pwedeng matulog yung mga pulis na nasa loob ng stasyon. Kapag ikaw ay naka-duty kahit na panggabi ka, ibig sabihin gising ka buong gabi. Kaya ka po ikaw ay panggabi. Correct. Sila, sir.
Wala kang karapatang matulog kasi naka-duty ka. Tama po yan. Hindi Pwede kang pwedeng- matulog ng umaga, gising ka ng gabi Oo. dahil ikaw ay pinili mo na ikaw ay panggabi. At hindi ka pwedeng jumuduting natutulog. Bawal na po yan. bawal yun. Sa ano po kasi na, ba't po hindi na na-impound yung sasakyan tsaka yun. Yun nga po, yung sa Pinalis mo impound, kasi may lapses nga talaga. So si General na po ang Hindi bala namin kay nakausap PO3. yung nakabangga sa amin. Ano Oo. kung magiging ano Yes, po. tignan po natin Sige kung po. ano talagang ano. Well, kung babalik po kayo doon sa ano, lalo na kung magbigay kayo ng salaysay, then probably ma-explain nung investigador kung bakit Yes, I hindi think niya po, sir. inimpound yan or kung rinilis niya kung meron man siyang undertaking. Ang sabi niya wala So kasi sa amin. ipapatawag nyo na lang po ito, si PO3. Opo, Oo. opo, papaimbestiga po natin yan. Sige po. So, okay na po, Ayan, sir. thank you po, Salamat sir. po sa inyo. Salamat po, sir. Maraming At salamat po, sasamahan po kayo nung mga reporters Thank you po po. namin. Okay? Thank you po. Thank you. Alright, at kami po ay magbabalik ni General Oscar Albayalde. Samantalang bahagi pong ito ay niatid sa inyo ng Prostamen, Prostamen Herbal Data Supplement for Men, CDO Carne Norte, at mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at dekalidad ng auto, LPG, diesel at gasolina, Euro 4 pa. Bukod pa dito, the best pa ang service, kaya ikaw at ang auto mo, ipaalagang clean fuel mo na, clean fuel, quality fuel, for less. Hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At ng JNT Plasticware, ang paborito mong plastic, sumubaybay sa JNT Plasticware Facebook para po sa mga exciting contest promos at mga bagong produkto. Philippine Standard Time, alas 3:13 ng hapon itong oras na ito, inihatid sa inyo ng Wensia Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks, at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wensia Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wensia ay matatagpuan sa Wensia Pasay at Wensia Timog, at Wensia lamang po ang certified na merong IPO. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng iBerry. Take iBerry everyday for poor eyesight. Mabibili sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Babe, kulang ka pa ng 25 for toll fee. Oh, yan. Galit ka? Nakaka-stress ka kasi. Everyday, hinahatid sundo kita from Cavite to Fairview. Kasi I know nagtitipid ka para sa gamot ni Tito. Nakaka-stress pa? Yun nga, stress na ako kakakompute sa bills ni Daddy, pati sa'yo. Nagko-compute ako up to the last peso. Ganun talaga. Nagtitipid din ako dahil sa engagement ring mo. Sa diesel engine ng Accent, di kasama sa mga nakaka-stress ang gas dahil matipid, mapa-long drive or traffic. Visit Hyundai.ph or your nearest dealership for more details. Ang gusto ko, kaya ko with Hyundai, ang kasama sa biyahe ng buhay. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng iBerry. Radyo 5 92.3 News FM. Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras, 3:13 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Biliran. Kasunod ito ng hugupit ng Bagyong Orduha. Layo nito na magamit ang pondo ng lalawigan sa pag-ayuda sa mga pamilyang nasalanta ng bagyo. Aabot na sa inisyal na 300 million pesos hanggang 400 million pesos ang danyos ng bagyo sa Biliran. Nawasak ang ilang pasilidad at gusali, kabahayan, hanapbuhay at mga pananim dulot ng landslide at baha sa ilang lugar sa lalawigan. Philippine Standard Time, 3:14 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailan man, kapatid, higit sa balita, aksyon! Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng iBerry. Take iBerry everyday for poor eyesight. Mabibili sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Ang mga mata at tenga ng Radyo 5 nag-uulat ukol sa daloy ng trapiko. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report. Ayon kay Taxi Squad member Manuel Bordallo, usad pagong ang sitwasyon ng mga sasakyang nasa kahabaan ng JP Rizal Makati hanggang Buendia sa magkabilang direksyon. Samantala, ayon kay Taxi Squad member Glenn Cachela, green and go ang takbo ng mga motorista sa kahabaan ng Soledad Avenue hanggang Skyway Sukat Exit habang mabagal ang kabilang lane hanggang Evacom. Maraming salamat sa Taxi Squad members na sina Manuel Bordallo at Glenn Cachela para sa kanilang ulat trapiko ngayong hapon. Ang Taxi Squad Traffic Report sa Radyo 5 92.3 News FM.
Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay inihatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro, yung dati-dati, nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry, protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sabi ko doon ko nalaman talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako, yung sabi mo na kailangan pag sulat ka, suot ka eyeglasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Take iBerry everyday for poor eyesight. Mabibili sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Because your health means everything. Drink organic as a year. It's not just a drink, it's a lifestyle. Organic as a year. If health and beauty is what you seek, healthy purple is what you need. Organic as a year. Organic as a year. Organic as a year. Mahalagang paalala, ang Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pre, sa pagmamaneho, mahirap kalaban ng pagod at antok, lalo na kung ito ang hanap buhay mo. Subukan mo itong sekreto ko. Mag-Robust Energy Capsule na may Energy Boost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang pasada kahit hanggang umaga. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation. Subok ko to. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food Supplement for Men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon,
orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo, sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Alright, balik na po tayo at si makeup artist to the star Zezor Lino, binabati niya si June Henerillo ng Nursing Taxi, plate number AAJ5928. Pabati daw po. Ayan, nakikinig siya. At si Anthony Domingo naman, pakibati ang reyna ng Frisco Market na si Furly Ang at si Sally ng magandang hapon po sa inyo. Alright, at meron po kami General Albayalde na ipapakita na viral video, itong viral post na ito na isang pulis na nanuntok, naglabas pa ng baril sa isang sibilyan at ito daw po ugali na daw po ng pulis na manuntok at manutok ng baril sa tuwing ito ay nakakainom. Okay, sige. Sa Naik, Cavite ito nangyari. So ito ba ay kumpirmado ng NCRPO naka-assign? PO1? SPD, ayan, na-verify na. Meron ba tayong number, mga bossing? Pinapakuha na. Okay, SPD pala to naka-assign. Okay, in 5 minutes, makukuha na natin yung number ni PO1 Christian Pehi. Okay, ito daw po ay naka-assign sa, teka, panoorin natin. So, alin dyan yung police? Okay. Naka-jacket siya. Opo. Nakita nyo na po ba? Ay, napanood nyo na po ba ito, General? Hindi po. Ngayon lang po nakita ngayon yan. Din. Ayan, mag-annotate tayo. So, ayan, may umaawat na babae. Okay, sino kaya yung babaeng umaawat? Okay, umaawat pero ano pa rin siya? Okay. So, siya ba yung nakamotor? Probably kasi naka-jacket po siya. Oo, naka-jacket siya. Na pang motor. Oo. So, nakilala nga po ito na si PO1 Christian Pehi. Okay, nangyari po ito sa Naik, Cavite at courtesy of Trending Pinoy Videos po ito. Villa Apollonia, Naik, Cavite. Okay. So, General, ano po ang gagawin nyo dahil na-confirm pala natin SPD po ito naka-assign, itong si PO1 Christian Pehi. Ito pong ginagawa niyang panunutok, nanuntok pa at ito daw po ay parang nakagawian niya tuwing nakakainom po ito. Papa-imbisiga po natin yan. Unang-una, papatawag po natin sa headquarters yan. Kung hindi po ka doon sa district at sa regional headquarters para po maimbisigan yan at para malaman kung ano talaga ang punot dulo ng pangyayari na yan. I see. Okay, kailan ba ito nangyari? Parang recently lang ata, itong video na ito. Opo, dahil ngayon lang po lumabas yung video na yan. I see. Okay. Ayan. At may umawat naman sa kanya in fairness. Oo. Kasama po niya siguro yan dahil
Baka angkas po niya yan. Ano po ang pwedeng ikaso sa mga ganitong klase ng police, General? Well, grave misconduct po yan. Yung mga ganyang klase, kung talagang sa walang kadahilanan, sinuntok na lang niya basta at linabasan ng baril yung isang... Kahapon lang pala ito nangyari, December 18. Ayan, December 18 lang pala. Pwede pong ika-dismiss yan sa serbisyo, yung mga ganyang klaseng pag-uugali, no? Yan po ang, yan nga ang sinasabi natin sa ating mga kapulisan, na kailangan talaga medyo yung pasensya natin talagang mahaba po. Dahil tayo yung nasa serbisyo publiko. Especially po sa mga ganitong pagkakataon na, anong tawag nito? May video eh. Hindi Tama ka po pwedeng, sasabihin mong hindi ako yan. Kumbaga, hindi nagsisinungaling yung video. Yes, tama po yan. Kaya Pag nakuhanan ka, importante po talaga kaya nga po, General, video. No? Napaka-importante po talaga ng wala video. siyang kawala dito, kahon na kahon siya. And especially, kung lalantad din po siguro yung Yung natutukan complainant, na rin tama po at yan, yung natutukan na nasuntok niya. Oo, correct. Okay, may mga callers na ba tayo? 633-0072. Parang napansin ko, walang masyadong caller. Meaning, mababait ngayon ng mga pulis. Eto, isolated case lang talaga. In fairness, at kahapon lang po ito nangyari. Pero, general, yung mga ganitong pagkakataon, di ba, na mga pulis, wala talaga silang puwang sa serbisyo na tuwing nalalasing lang, biglang manunutok, biglang kasi what if naiputok niya yun? Yes, tama po yan. Kaya kami po sa Philippine National Police actually, no, talagang continuous naman po talaga yung aming internal cleansing. At hindi naman kasi natin magawa talaga yan overnight. Oo, hindi It will naman take talaga. time, no, yung para po talaga ma-weed out, sabi nga nila, yung mga tinatawag na scalawags in uniform na natitira sa aming hanay. Correct. Ang importante po rito ay tuwing may makita yung ating mga kababayan na pagkakamali o pang-aabuso ng ating mga kapulisan ay sumbong po kagad yan. No? Tumulong po sila para matanggal na sa aming hanay talaga itong mga abusadong pulis pa sa Philippine National Police. Okay, kasi kayo talaga, General, alam ko, mula kay Presidente Duterte hanggang sa ating PNP, talagang, kumbaga, kailangan yung gumamit ng kamay na bakal. Especially now na yung drug campaign ng ating pamahalaan ay talagang puspusan. Kasi ibinalik na po ulit sa inyo, di ba? Hindi na ulit sa PIDEA. Yes. Although PIDEA is still the lead agency when it comes to drug campaign. Pero yung, kumbaga, police ulit ang nag-take over. Tama po yan. Kaya po kailangan talaga yung check and balance kung yung tawag natin gano'n, no, para ma-ensure natin na talagang tama ang ginagawa ng ating mga operatiba. At wala po yung pangungutong, pang-aabuso, yung balik na naman yung laglag kaso, yung mga extortion activities Tsaka ng mga kapulisan. yung panguhuli, General, yan po talaga ang dapat mga maalis din. Dahil okay na po yung ginagawa nyo. In fact, si Idol Raffy Tulfo, lagi niyang sinasabi, ako talagang sumusuporta kami when it comes to drug campaign ng ating gobyerno. Basta lang sa tama. Basta lang dun sa hindi inosente ang naapektuhan, kundi talagang mga certified drug user, kumbaga certified drug user, certified drug pusher, certified drug lord, okay po talaga yan. Kumbaga, syempre, ano sila quote-unquote, salot talaga sila sa lipunan. Yes, tama po yan. No? Hindi Kaya ka yun po talaga manghihinayang. ang bilin natin sa ating mga kapulisan. At of course, malaking may dagdag po natin dyan, malaking tulong dyan sana yung mga barangay officials natin. Kung talagang may turo doon sa kanilang mga lugar kung sino po talaga yung nagtutulak ng droga. No? I believe na itong mga barangay officials po ay may responsibilidad at alam talaga nila kung sino po ang gumagamit at kung sino talaga ang nagtutulak doon sa kanilang lugar. Dahil tuwing election po, ginagawa nila yan. Naga-house to house sila, kamag-anak system doon sa lugar. Alam po nila sa isang maliit na barangay. No? Correct. Alam lahat nila kung sino ang nakatira at kung ano ang ginagawa ng kanilang mga constituents. Kasi doon sa very kanilang mga personal barangay. pag ikaw ay barangay chairman. Tama po Very yan. personal pag Yes. ikaw ay barangay officials. Kasi, di ba po sa barangay nyo, more or less kilala mo kung sino yung Tama po kabarangay mo, kilala mo rin kung, ay, bagong salta ito. Ano kaya ang pagkatao nito? Ay, bagong salta ito. Ano kaya ang negosyo nito? Bagong salta ito. Ano kaya ang pinagkakaabalahan nito? So more or less alam mo Yes, tama po yan. makakarating at makakarating sa Tama po inyo yan. di ba, General? Yes, kung talagang
tutulong po sa atin yung mga barangay officials. Yung sinasabi ng ating Pangulo na 1 year na extension, makukuha po natin yan. Most probably, hindi man po natin siguro ma-zero incident yan dahil yung mga big time talagang kuminsan out of the country yan, wala po dito o yung iba na doon nga sa nakakulong na nangyayari. No? Pero yung pong mga sa ground level lang, sa barangay level o yung mga street pushers, kayang-kaya po nating masugpo lahat yan, maaresto lahat yan, mawala dito sa ating lipunan yan. Kung talagang tutulungan po tayo ng ating mga barangay officials din. Ayun, kailangan talaga sa kanila manggaling. Tama po yan. Oo. Anyway, eto sabi po ni Koy Hipolito Laura, good afternoon, Ma'am Nina General, sana makasuhan at tuloy matanggal ang mga PO1 na ganyan abusado. Ayaw ng Pangulo ng ganyan, watching from Batangas. Yun. So, ayan po, bahala na po si General na papaimbestigahan po talaga yan. Yes, makakaasa po kayo. May dagdag lang natin na patuloy po yan, yung internal cleansing natin. Sa NCRPO alone, yung pong kinasuhan na natin, mga respondents natin, more than 1,500 na, magmula lang po nung July 1 last year na pag-upo ng ating Pangulo. Sari-saring kaso na po yan. Magmula po dun sa less grave hanggang dun sa grave offenses yan. At saka yung mga pinatapon po doon sa Basilan, ano na po palang nangyari doon? Well, yung pong iban hanggang ngayon nandun pa rin. Forever, At okay. in Na-enjoy fairness na nila. naman po sa kanila, ang feedback sa kanila, ang gagaling daw po nila, yung mga investigador dito, maayos po daw silang nag-iimbestiga doon at nagagamit sila as So, tumino investigators. sila nung nandun sa Basilan? Tama po yan. Maganda po yung feedback sa kanila nung nakausap natin yung regional director doon. At sabi nga, nagagamit nga po sila sa mga pag-iimbestiga doon. So parang bagay ata sila doon. Doon na lang sila, di ba? Total, doon na lang sila magkalat ng lagim. Ewan ko na lang, di ba? Yung mga katapat nila. Kaya siguro, bumait at umayos. Well, tama po yan. Kaya yung po yung sinasabi natin, kaya lang naman natin dinala doon, no? Para matanggal po sila doon sa tinatawag nating sphere of influence. Baka masyado na silang yung familiarity dito. Familiarity nga, yung sobrang yung taon na ni-stay na nila dito, no? Kaya tama lang po siguro na talagang ilipat muna natin sila. At pwede naman po later nga, sabi nga natin, pwede naman pong may balik yan. Pagka nagpakita sila ng, kumbaga, nagpakabait na sila. Yung behavior. Yes, Good tama po behavior. yan. Opo. Ika nga. Sige. So, babalikan po ulit natin si General Oscar Albayalde. Samantala mga kapatid, kami po ay magbabalik. Ang bahagi pong ito ay niyatid sa inyo ng Wencha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wencha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wencha ay matatagpuan sa Wencha Pasay at Wencha Timog at sila lamang po ang certified IPO. At mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at dekalidad ang auto, LPG, diesel at gasolina, Euro 4 pa. Bukod pa dito, the best pa ang service kaya ikaw at ang auto mo ipaalagang clean fuel mo na. Clean fuel, quality fuel for less. Philippine Standard Time, alas 3:34 ng hapon at ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Organic Acai Berry na tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Acai Berry all-natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic Acai Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa mga leading drugstores nationwide. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng aksyon news update mula sa Radyo 5 92.3 News FM. Radyo 5 92.3 News FM. Balita, aksyon, news update. Ang oras 3:34 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Nagpositibo sa paralytic shellfish poison ng ilang karagatan sa bansa. Sa Shellfish Bulletin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources noong December 16, 7 lalawigan ang nagpositibo sa red tide toxins. Kabilang dito ang baybayin ng Daram Island, Cambatutay, Irong-Irong, Makeda at Villarreal Bay sa Western Samar, Matarinaw Bay sa Eastern Samar, Carigara Bay sa Leyte, Lianga Bay sa Surigao del Sur, Honda Bay sa Puerto Princesa City, Palawan, coastal waters ng Mandaon sa Masbate, coastal waters ng Bataan kabilang ang Mariveles, Limay, Orion, Pilar, Balanga, Orani, Abugay at Samal. Pinaiiwas muna ng BIFAR ang publiko ng pagkain ng lahat ng uri ng shellfish at alamang mula sa 7 baybayin. Samantala, inalis ng BIFAR ang red tide warning sa Inner Malampaya Sound sa Taytay, Palawan.
Philippine Standard Time, 3:35 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon! 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 News Update! Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pare ko, sa trabaho, mahirap kalaban ng pagod, puyat, stress at antok. Lalo na kung buong araw kailangan gising at alerto ka sa paligid mo. Ugaliing uminom ng Robust Energy Capsule na may Energy Boost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12. Gising at alerto ka sa duty hanggang umaga. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation. Subok ko to. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Hinahanap niyo ba ay bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Sabado nights, prepare sa nasarap na hanap natin. Let's go! Sabado nights, sarap na uring sa atin. Ano mang araw, Sabado nights na. Pag San Miguel Pilsen na. Sarap ng uring, sarap ng totoo. Siyempre, ano mang araw, Sabado na. Sabado nights. Drink responsibly. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tol, tayong mga Pinoy kilalang masisipag sa trabaho. Pero paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-Robust Energy Capsule na may Energy Boost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Bili na mga tol sa Mercury Drug nationwide. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo.
Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro, yung dati-dati, nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry, protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, doon ko nalaman talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako, yung sabi mo na kailangan pag sulat ka, suot ka eyeglasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Take iBerry everyday for poor eyesight. Mabibili sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Alright, may mga pagbati lang po dito. Kasama natin sa TV5, mga taga-barangay Manggahan Pasig, si XO Danny de Guzman, si Franco ba ito? Tanod Salvador Belmonte, Dr. Mirlo Cordova, Dr. Bernadette Enriquez ng Salve Regina General Hospital. Magandang hapon po sa inyo. At ito, may nagpunta dito. Gusto sana niyang personal na makita si Idol, Raffy Tulfo, si Ascension Lucero. Gusto lang daw niya magpasalamat kay Idol Raffy Tulfo at kay President Duterte. O ayan po, binanggit ko na po kasi nakabakasyon po ngayon si Idol. So, eto binasa ko na taga-ano pa siya, Kogan or Moc City, Leyte. Itong si Miss Ascension Lucero. Ayan, magandang hapon po sa inyo. At meron lang pong importanteng special announcement po ito mga kapatid. May artist initiative ang Kaleidoscope Colors of Hope. Dedicated po ito sa mga taga Marawi evacuees painting exhibition. Okay, at si Mabel Monte ay kasama po dyan na painter or exhibitor. December 8 po ito nag-umpisa hanggang December 22 na lamang. 6 p.m. sa may Morning Light Gallery sa Quirino Street sa Davao City. Ayan. At magandang hapon din dito sa isang estudyante na talaga pong avid fan ng Wanted sa Radyo at kay Idol. At sa amin po dito si Ashley F. Velasquez ng Papantay Elementary School sa Alaminos City, Pangasinan. Salamat sa iyo, Ashley F. Velasquez ng Papantay Elementary School sa Alaminos City, Pangasinan. Thank you! Ayan, maraming salamat. At baka may gusto ka ring batiin, General? Unang-una, binabati po yung nanonood sigurado, yung aking misis, yung aking anak, yung pong buong Philippine National Police, lalong-lalo na yung Team NCRPO. Cherry si po Mrs. ang, Cherry yes. Albayalde. Yes. At saka yung anak niyo po, anong mga pangalan? Si Kevin, si Kenneth, Kendrick, and Carly Nicole. Apat po yung... Puro pala K. Yes, ito yung bunso ang hindi po. And of course, yung taga-CIDG, si Roldan, kanina po nagte-text na nagpapabate. Ayan. Taga-CIDG po yun. Okay. Sige. At swerte ng mga misis ng mga pulis, ulitin ko ulit, 40,000, PO1 pa lang. Paano na pagka general, no? At saka pag PO2 o mga sarhento na, iba na ang rate nun. Anyway, magandang hapon din daw po kay Ruel Descalzota, kay Tess Gatela, kay Jing Asur. Oy, si Jing Asur, neighbor ko to, relative ko pa, lagi pala silang nanunood dyan sa may White Plains, sa Cecilville Street, White Plains, Quezon City, at kasama rin na si Jerry, si April, at si Karen. So, happy viewing kay Jing Azur at si Mami Ara naman taga Doha, Qatar. At syempre, lahat ng mga OFWs na mahal ni Idol Raffy Tulfo, alam nyo, mahal na mahal po kayo ni Idol kasi nga po, kayo talaga ang mga bayani. Tunay na bayani. Okay, may mga callers na po tayo. Unahin natin si Ray ng San Pedro, Laguna. Ray, magandang hapon po sa inyo. Mr. Ray ng Laguna, magandang hapon. Hello po. Go ahead po, sir. Sino po to? Sir, sa Wanted sa Radyo po ito, tumatawag po ba kayo para magtanong kay General Albayalde? Opo, ma'am. Kasi po, PMP po dito sa San Pedro po, tamad. At hindi po nila inaasikaso yung madakaso po dito. Saan po yung lugar? Sa may San Pedro, Laguna po. San Pedro, Laguna. Ano po ang pinakareklamo nyo po?
madatamad, hindi po nila inaasikaso yung na dapat na kaso na tungkol sa gambling po at yun sa mga droga po. Anong klase pong pagkatamad na sinasabi nyo? Be specific para at least. Kaya lang po, Laguna po ito, ang jurisdiction lang po ang AOR kung tawagin ni General Albayalde, yung kanyang area of responsibility ay NCR po. At ano po, gusto ko lang po ito paano imbestigahan lang po, sir. Para malaman po sumusunod kay General Bato na ang madatauhan po nila tamad dito po sa San Pedro po. Tamad? Saang lugar po yan? Sa may main po, hanggang sa may United po. Ano bang number natin tukol? 117 pa rin ba, General? Opo, 117, 911. 911. O yan, tumawag ka na lang, Or Ray. pwede pong i-text yan na 2286. No? 2286, Sa 2286, kung ano pwede pa ang reklamo natin sa ating mga kapulisan, 2286 or yung 2920. No? I-text po 2920. natin yung mga reklamo natin para po ma-actionan ng Philippine National So Police kahit yan. po probinsya? Kahit saan po. Opo. Kahit saan? National po yan. Nationwide Yung ito. text 2286 at saka po yung text 2920. Kasi yung 911 is for emergency calls po yan. Ayun. So Ray, kasi hindi nga po jurisdiction niya ni General Albayalde, kaya pero at least po makakarating naman po yan sa kinaukulan. Pero kapag kami ganyan po kayong reklamo, itawag nyo po sa 2920 daw po, 2286-117 o kaya yung isa 911. 911. Ang dami sige ng pa, numbers to call. Ma'am, Ma'am, Tadoran pa. Alam ko na pa. Okay, so alam niyo na po, sir, ha? Itawag niyo po kaagad yan para at least ma-actionan po yan. Sige pa. Apo. Salamat po sa inyo, Mr. Ray. Ay pa, thank you po. Opo, ng San Pedro, Laguna. Okay, General Albayalde, bakit po kayo tinaguri ang people's person? Well, probably lumabas Kasi po merong yan. darling of the press na naging general na naging darling of the press. 'Di ba? Kayo naman ay people's person. Ano ibig pong sabihin nun? Well, probably na yung pong mga feedback ng mga tao na madali tayong malapitan at makita naman po yung pagseserbisyo siguro sa ating mga kababayan, no. Lalong-lalo na nga po yung mga nangangailangan, no, at madalas po tayong nasa labas. Hindi tayo yung tao na or yung commander na nandun lang sa opisina. Oo. At doon lang po tayo gumagawa o nagmamando ng ating mga subordinates o yung mga kapulisan sa labas, no. Kaya po siguro tayo tinawag na people's person. People's person. Ayun naman pala. At saka, yung karakter nyo kasi, General Albayalde, kayo po yung malumanay. Kasi ina-expect natin, alam mo naman si Presidente Duterte, kamay na bakal. Pero kayo kasi, hindi puro salita, talagang ginagawa nyo. Especially po, humanga rin po kami sa inyo. In fact, sinasabi rin po yan ni Idol, yung kung paano nyo po i-handle yung sa RWM, sa Resorts World. Well, The best po kayo doon, General, in fairness kasi hindi muna kayo kaagad nagsalita. Siniguro nyo muna na maayos na tsaka po kayo nagsabi na eto na yun, eto yung sitwasyon, eto na yung mga... Kasi di ba mahirap kung i-news blackout mo eh. Mas lalong, alam mo naman mga reporters, alam nyo yan, General, mas maurirat, mas makukulit ang mga reporters pag lalo nyong pinipigilan na maglabas ng impormasyon. Yes, tama po yan. At napansin natin, pag ang pong commander ang nagsalita, yung mga kababayan natin mas kampante at mas naniniwala. Yun po ang napansin natin. No? Kasi coming from the commander's mouth, no less than the commander's mouth nga yung no. Kaya po tayo, minabuti natin na tuwing kapag may mga crisis o yung mga critical na mga issues, no, tayo po mismo ang nagsasalita para po yung ating mga kababayan ay maniwala at maging kampante nga. Tsaka maganda po yung nangyari na bakit mo pagtatakpan na walang namatay? Yung pala meron naman talaga. Yes, tama diba? po yan. Parang you owe it to the public na sabihin mo na eto talagang nangyari. Kung merong mang naging pagkukulang, kasi po, di ba, syempre, yung may mga lapses from the security guard to yung mga nag-responding police dun sa site. Yes. Di po ba? Tama So, po yan. kung baga, i-address mo yung problema, hindi yung parang iniiwasan. Tama po yan. Kung talagang may pagkukulang, no,
Talaga pong may mga lapses kailangan talagang masabi at malaman para makorek at hindi na po mangyari maulit yung mga ganong klaseng pangyayari o yung mga lapses na yon. At sabi nga natin, pwede tayong maging malumanay, pwede rin tayong maging talagang kung ako po kasi doon sa personality ko lang, sabi ko nga talagang kung pwede, talagang stricto po. Even the Chief PNP, no? Ito pong programa na pinapatupad natin actually sa directive coming from the Chief Philippine National Police. Ito pong mga direktiba na yan. Lalong-lalo na po yung mga internal cleansing operations natin, yung internal cleansing program natin. Kung gustong-gusto po ng ating mga mamamayan, no, yung ating mga kababayan na malinis ang aming hanay, mas siguro gusto namin mga siguro po doble ang gusto naming malinis yung aming hanay at mawala na totally o ma-weed out nga itong mga tinatawag nating scalawags in uniform. Tama. So kung may mga alam po sila na mga pang-aabuso katulad nga po yung napanood natin na yung pala itong si PO1 Christian Pehi taga SPD, pagka may mga ganito pong pang-aabuso, pangungotong, panghuhulidap, yung mga scalawags nating mga PNP personnel, saan po sila maaaring tumawag, General? So yun po, yung kung talagang may reklamo po sila, yung text po na yon, text 2920, yung text 2286. Kung may emergency po tayo ay yung 911. Kung cellphone po ang ginagamit natin, usually linalagyan po natin ng 02 tapos 911 kung talagang may bayad ba yun kung sa cellphone? Kasi 02 tapos 911. May most bayad? probably meron po yun. Meron naman. Meron Pero pong, kung talagang emergency, bakit hindi nyo gamitin? Di ba? Kung talagang ikakasalba naman niya ng Tama po yan. buhay. Remember, even the 911 po sa US, may bayad po yun. No? So para maiwasan po natin na yung mga nanloloko, yung mga prank callers. Wag lang yung mga prank calls kasi maawa naman tayo dun sa ating mga pulis na kung saan ay ginagawa naman talaga nila yung trabaho tas yung pala manloloko lang kayo sa tawag. Dapat pag emergency at saka tama ka, kumbaga, General, di ba, kapag ka meron kayong nakitang mga ganon, especially mga naka-men in uniform tapos nang aabuso, pwede nyong i-video, pwede nyong picturean para po talaga walang kawala. Yes, tama Diba? po yan. May At ebidensya para maimbestigan po natin, tama yan, may yung sabi nyo nga kanina, hindi magsisinungaling yung video. No? Hindi po magsisinungaling yung video. Tama. Okay, and with that, eto meron pong munting regalo po sa inyo si Idol Raffy Tulfo kahit wala po siya dahil this is your second time na pag-guest po sa amin. Yung dati pong ibinibigay yung Raffy Tulfo in Action Mag. Maraming salamat Galing po yan kay Idol. At ito po, customized, personalized na shirt po na Raffy Tulfo in Action. Ito po yan. Raffy Tulfo in Action para kay General. At syempre, yung Certificate of Appreciation. Ito po ay ibinibigay sa inyo, General, mula po sa Wanted sa Radyo 5, 92.3 News FM, Action TV at Raffy Tulfo in Action. Itong Certificate of Appreciation, this certificate is hereby given to Police Director General Oscar Albayalde, Regional Director of National Capital Region Police Office, for his invaluable support to the cause of Wanted sa Radyo in the name of public service, given this 19th day of December 2017 at TV5 Media Center, Reliance Corner, Sheridan Street, Mandaluyong City, signed by Mr. Raffy Tulfo, host Wanted sa Radyo, and yours truly. Ito po. Maraming salamat po. Ayan, thank you po. Ayan, picture. Alright. Sige, so once again, ang aming pong taus-pusong pasasalamat in behalf of Mr. Raffy Tulfo, si Idol, na nagbabakasyon ngayon. Siyempre, yung mga staff, yung segment producer, si Carol Domingo de Asa, si Jana Moriel Abrigo, yung nag-contact po sa inyo, yung aming reporter, yung mga reporters namin dito. Na andito, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, General. Once again, sana po may mga susunod pa. Kaya lang pag PNP chief na kayo, mukhang mahihirapan na kami. Kuhanin kayong mag-guest co-host Well, dito. bago po tayo magtapos, in behalf of the team NCRPO, we'd like to yung pong pasasalamat Ay, sa inyo. wow, may mag tayo. Sa Oo. na binibigay mo sa amin. Cheers Of tayo course. dyan. Cheers tayo, General. Munting regalo po sa inyo. Organic Ayan. peanut butter po yan. So, Ay, organic. Okay, sige. Okay yan. Hindi nakakataba kasi organic. Thank you. Thank you, NCRPO. At thank you kay
kay General, sige, yung isa kay Idol. Yung isa sa akin, ting-isa kami. Okay, pero ito po, maganda. Mula po ito sa NCRPO. Maligayang Pasko. So, any Christmas message po, General, sa ating, alam nyo na, magpapasko, at saka yung para sa ating mga PNP personnel na dito po naka-assign sa NCRPO. Well, unang-una sa ating po mga kababayan, Merry Christmas and a Happy New Year. And of course, kami po ay patuloy na nananawagan sa inyo na sana po tayo magtulong-tulong para sa kapayapaan dito sa buong Metro Manila. At kami po ay nananawagan sa inyo na tayo manatiling maging vigilant at alerto. We have to report anything that is out of the ordinary sa ating po mga kapulisan para po maiwasan natin yung karahasan na pwedeng mangyari dito sa ating lugar. At sa ating po mga pulis na nanonood ngayon, ay sana patuloy tayong magsilbi, maglingkod sa ating mga kababayan with utmost courtesy. At of course, ito pong Kapaskuhan dito sa National Capital Region Police Office, uulitin natin, wala po kaming holiday break, no? Kami po ay patuloy na maglilingkod sa ating mga kababayan para po mapanatili ang kapayapaan dito sa Metro Manila. Very well said, and Merry Christmas po sa inyo. Ayan, si General Oscar Albayalde ang NCRPO Chief. At sayang hindi daw po nakabol si Joey Lumerio, yung katropang wanted. Gusto rin daw magpa-picture sa inyo, General. So with that, bukas po pala, abangan nyo naman, ang ating magiging guest co-host ay taga HLURB. Kung may mga concerns naman po kayo about sa mga kondo, sa mga binili nyo pong property or bahay, most especially sa mga subdivisions, ang magiging bisita po natin ay si Attorney Luis Paredes ito, HLURB Commissioner. Okay, so bukas po yan mga kapatid, abangan nyo po, at kung may mga reklamo po kayo, punta po kayo kung HLURB concerns, siya naman po ang ating bisita. At syempre, susunod na po sa ilang saglit lamang si Nanay Christopher Min. Thank you, Nanay, dun sa mga gulay na bigay mo fresh from farm ni Nanay. Lagi po yan, General, nagbibigay sa amin, nagregalo si Nanay. Every Monday yan. Nanay Christy Fermin po ang susunod pagka showbiz. Nanay talaga, updated po yan. At sa pangalan pa rin po ni Idol Raffy Tulfo, at thank you once again, General. Merry Christmas. Ako po si Nina Tuduran, Diyos Mabalos.